Basta nagkakautal-utal matapos maubusan ng backup script para iligtas si dating House Speaker Martin Romualdez at PBBM sa mga resibong pinasabog ni Saldico. House Deputy Speaker Ronald Puno pinasaringang puro imbento ang mga inilabas ni Saldico. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tila halos maubusan ng laway si Ronald Puno kakadepensa kay Martin Romualdez at PBBM para lang mapalabas na inosente ang mga ito. Dahil kung hindi, mauubos silang lahat ng mga kongresistang naging tuta ng magpinsan. Dahil dito, piniktusan ni VP Sara si Puno matapos ipilit nito na puro umano imbento ang naging pambubulabog ni Saldico at hindi umano siyang maniniwalang sangkot si Romualdez at ang presidente sa nakawang nangyayari sa bansa. Isang sinabi niya and separated from everything else he said, no? Kasi sabi niya, wala daw siyang kinikita dyan sa mga inaareglo niyang mga insertions na siguro naman hindi ka panipaniwala, no? Kung titignan mo yung mga dates na sinasabi niya, hindi naman tugma dun sa mga developments na sinasabi din niya. So sa tingin ko, if you look at the overall statements of Mr. Ko, parang nabunot na lang sa kung saan-saan. And syempre, babanggitin niya yung mga taong nababanggit na rin, especially those that he feels will lead to greater credibility for himself, no? Porket matagal nang nababanggit si Speaker Romualdez, unahin niya yan, no? Kasi parang iniisip niya siguro, mas maniniwala sa kanya yung tao kung sa kanya yung paniniwala nila. But alam mo, well, everybody knows naman that he worked very closely with Speaker Romualdez, para yung mga sinasabi niya ngayon na sinabihan siya na pababaril siya, na sinabihan siya ganito, ganyan. Parang ako, personally, hindi ako naniniwala. Kasi hindi ganun ang relasyon ng dalawa sa tingin ko. Dahil they, obviously, even if they did not agree in the later stages of last year until this year, matagal sila nagsama at wala namang ganyan sigurong relasyon. So, for him to accuse anybody at this point in time, I think is very presumptuous. Kasi siya na nga yung pinaka-guilty dito. Di ba? Siya yung nagtatago, hindi yung iba. Siya yung umiiwas ng mga tanong, hindi yung iba. So, ituturo niya ngayon yung marami nang na-testify sa different investigative agencies. Siya, ayaw niya magpatanong, magmi-mystery post siya ng mga ganyan. Sa tingin ko, we have to take all of this with a grain of salt. He's not credible, period. Well, behind sa kanya, maraming kwentong ganyan. Wala naman kaming sigurong specifically alam pa dyan. But, well, that's not really, I think, the issue right now. Ang issue ngayon talaga is itong mga kwento niya. Dapat, he should be tested on the veracity of all of these things. Kasi, puro invento. Sa tingin ko, puro invento yan And, titignan mo yung baba, mayroon siyang palabas na litrato, yung kotse na nakalagay doon, yung plaka, L ang umpisa, Davao yun. Diba? Naghatid siya ng pera sa Davao. Tapos yung mga maleta, meron nagsabi sa social media rin may mga yung parang sales tag, price tag na ang sabi nila, hindi ko alam kung totoo, kauumpisa lang ng SME pagbili yan. So, some people are saying na binili lang yung mga maleta para kunan ng litrato, nagkamali sila, nasama yung kotse na galing Davao. So, there are so many factual issues in what he has been saying and posting. Siguro kaysa kami magpaliwanag bakit mali yan, ipaliwanag niya bakit totoo yan, di ba? It's not for us to disprove his crazy stories. Dapat siguro patunayan niya, show some evidence and some, di ba? More proof so that people will listen to him seriously. Di ba? And to add rin, sana po umuwi siya and mag-swear ng oath and, provide all the facts ng kanyang mga allegations din para tama yung proseso natin. Yun lang, para in-add ko lang po. And as it is right now, yung statement niya kasi, it's purely hearsay. It's not sworn. And there's no way also to find out or authenticate the video. Importante yun sa ebidensya na merong independent body to check the veracity and authenticity of the video. So, walang sworn statement, walang authenticity. At the same time, when you come up with a statement like that, you have to be cross-examined. And all of these are absent. So, meaning to say, no probative value as of now. Ito ay isang haka-haka lamang. So, kung gusto niyang patunayan yan, kailangan umuwi siya kasi maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. As mentioned earlier, na wala siyang kinita, binigay niya lang. Well, medyo siya yung unang na-charge. So, if he wants to prove himself, katulad ng sinabi ni Speaker Boji, kailangan umuwi siya at patunayan niya lahat ng sinasabi niya. Kasi, as Speaker Boji earlier position is really accountability and transparency. And the only way we can find out the truth
umuwi siya at harapin yung mga akusasyon sa kanya. Well, in addition to that, no, I think you have to also go back with the timeline. I mean, if he's really is that sincere in coming out with the truth, why didn't he go out the moment that all of these things came about? No, I think the only time that he came out with that statement, outlandish, it may seem, if you ask me, is when everybody who was appearing in the Senate pointed at him as the most guilty one. So I think it's how convenient for him to point out someone who is higher than him. I think he appeals to the ordinary logic of every Filipino that who actually is more superior to him. I think the speaker and the president. So naturally, that would be a convenient excuse for him to appear as the least guilty. So I think tama nga po yung sinabi ni DSD at saka si Di Manong Ronnie na for him to establish his credibility, you cannot just expect the people to believe you, come out on social media, on Facebook with all of these outlandish allegations and expect everyone will just toe in line and believe you. I mean, the only way for you to build the credibility is to allow your allegations be tested, the validity of it be tested by, by cross-examination. And sinabi nga nila, bumalik siya, umuwi siya with this, and mag-swear in siya, affidavit, and so that he can be open also to cross-examination. No, I think the public deserves that. If he really is one with the public in getting fretting out the truth, the longer he stays abroad, that would only mean one thing. Like he's creating this scenario wherein he would appear as the least guilty, regardless whether the country would fall, in disarray. Which is, to me, sabi nga ni Manong Ronnie, would only benefit, I guess, no? Kaya nga nagkakaroon nga ng haka-haka ngayon, sino bang magbe-benefit dito with all of these allegations? So it's not, I think it's not far-fetched also for the people to form their own opinion regarding this, this Kong Saldico coming out at a very convenient time for a certain groups to benefit from all of this stress. Mangalog, you want to add before I ask the next? Sa amin, sa Norte, I'm from the North, tinignan nyo naman yung listahan ng sinasabing insertion daw ni Presidente. Ang pinagtataka ko lang, kung si Presidente yun, sana sa amin ang karamihan ng insertion. Kahit tingnan nyo po yung listahan, halos wala po sa amin halos wala po taga Norte naman si Presidente, sana kami ang mas nakakarami doon. Kung talagang insertion yun ni Presidente. Kaya kung minsan, parang sa amin na taga Norte, it's quite unbelievable na mag-i-insert si Presidente tapos hindi kami ang magbe-benefit na taga North. Kasi taga North naman talaga siya. Kung titingnan mo naman, yung almost 90% ng panalo ni Presidente from the North. Yun nga parang may insertion pero wala namang benefisyong mga taga Norte. Kaya I think you doon pa lang, hindi ka na maniniwala doon na talagang insertion yun ni Presidente. No, we can all guess and speculate. Pero sa akin naman talaga, siniseryoso natin to talaga. Kasi lahat itong mga imposibleng sinasabi niya, pinag-uusapan natin parang matinong konversasyon ito, no? Wala talagang walang base talaga yung mga sinasabi niya. Parang, ano ba to? Kahit ano na lang sabihin ng tao, talagang i-analyze natin to death. Malabo talaga. Wala Walang laman lahat ng sinasabi nila Imposible lahat ng sinasabi nila. Kaya, kung may makinabang dyan, di ko alam. Pero, siguro, ba't hindi natin hingian ng mas marami pang proof, no? Yung mga nagsasalita, di ba? Kasi, siyempre, you assert, you have to prove, di ba? Ganun yun. Siguro yung kalaban ni Presidente, di ba? Kasi kaya nila in-atake para mag-benefit sila. Sino yun? Hindi natin alam. Di ba? Pero you think of the statements? Kung sinali nila sa distab yan, mahina sila magplano. Walang kwenta yung kwento Alam mo yun? Mag-isip sila kung talagang gusto nila magganyan. Gandahan naman nila. Yung medyo maniniwala tayo ng konti. Ito, kahit na paano mo isipin, ang hirap paniwalaan. Kahit sa mutignan Parang wala, imbento lahat At saka sa ngayon po kasi, ang minention niya, insertions on the 2025 budget. Sa kanya pinapalabas na may cash na na-receive. Pero yung pictures niya, kung totoo man yung mga pictures na yon, parang 2024 ang sinasabi niyang date ng mga pag-deliver ng mga suitcases na yun na hindi rin klaro paano mo ma-prove na napunta dito, sinong nag-receive. So, yun, inaantay rin natin to provide more proof and hindi man lang binuksan yung suitcase kung anong laman sa loob. So, provide more proof kung meron talagang valid accusation. Okay, next question natin. Gab, do you have question? Oh, sige, follow up lang. Sige, before.
members ng 19th Congress who were working with me about these matters. Kaya parang kasi po yun yung dahilan kung bakit nagkaka-traction eh. Na parang hindi nyo alam na yung kasama nyo eh ganito pala yung ginagawa, ganito nakalaki yung asset niya, yung air assets, yung mga real properties. Well, unang-una, nagkaka-traction ba yan? Kasi meron din kami mga survey, kung ano ang epekto niyan. I will tell you, you check any survey, social media at lahat, more than half do not believe. More than half. Ang mga we don't know, masan 30-35%. Yung balanse lang ang naniniwala. Ilan yun? Ilan-ilan lang, di ba? So, actually, I don't think it's getting any traction at all. No? Siguro kahit kayo, magsabi tayo ng totoo, naniniwala kayo sa sinasabi niyan. Una-una, 25 billion ang dineliver niya. Alam niyo ba gaano karami yun? That is 25,000, 1 million bundles. Hindi magkakasya yun sa maletang kinunan niya na mukhang kakabili lang nila sa SM. Alam mo yun? Hindi, I mean, siguro naman we have to require a minimum level of credibility from somebody who will be talking and be cited and quoted in public, di ba? Kasi there's a certain responsibility we all carry in telling these stories to our people na, syempre, it has to be based on the truth, di ba? Pero kung talaga napaka-imposible, bakit natin pagugulungin yung kwentong ganun? Di ba? Ako sa akin, kalokohan eh. Nung unang, syempre, yung unang statement na nakakagulat. Di ba? Kasi syempre, he's accusing the president. We are all serving the president. So syempre, nasa shock kami. Pero the more you listen to him, the more ridiculous yung kanyang mga sinasabi. Kaya nga kanina nag-uusap kami, parang patulang pa ba natin yan? I mean, bayaan mo na sa social media palabas lahat ng inconsistencies dyan. Pero hindi, we felt that it is important for the public to know that Congress is in support of the president. Period. Di ba? Ngayon yung mga iba, yung kay Martin Romualdez. Well, ex-Speaker Martin Romualdez can talk for himself, no? Pero parang ang layo, sabi nga nila eh. Wala sa personalidad ni Speaker Martin yun eh. Na former Speaker Martin na magpapabaril ng tawan yun. I mean, it's so, an accusation like that is so bad na kung talagang walang kabase-base naman, siguro wag na lang patulan, hindi ba? Pakita niya, where does he get that information from? Sino nagsabi sa kanyang ginaganon siya? Para at least matignan natin na mabuti. Because he is the most guilty of everybody and that is what all the investigators are saying. Tapos paniniwalaan natin yung mga ganyan niya. Di ba? Siguro naman na salain din natin yung mga dapat paniwalaan natin.